Lahat tayo dumudumi. Kailangan i-check natin yung dumi natin, malalaman natin. May clues tayo kung healthy ba tayo o may sakit na, pwede makita sa dumi. Tapos magbibigay tayo ng tips. Tips para sa constipated, matigas ang dumi. Tips sa nagtatae, kung malambot ang dumi. Actually, itong dumi natin, 7 klase yan. Mula sa number 1, pinakamatigas ang dumi. At number 7, pinakatubig at nagtatae. Okay? Number 1, pag ang dumi natin, bilog-bilog na parang bato. Constipated yan. Matigas talaga yan. O, focus mo, Doc Lisa. Kung parang sausage, parang langgunisa na bilog-bilog, pero nakita mo, ang tigas pa rin. Constipated pa rin yan. Pag number 3, parang hotdog na medyo makinis, normal na yan, ang lambot. Pag mas lumambot pa, parang ahas, parang snake. Diba? Malambot na patabingi-tabingi, normal pa rin yan, ang dumi. Pag palambot na tayo ng palambot, pag number 5, nakita mo, bilog-bilog hiwalay na malalambot, ibig sabihin, naghihiwalay na siya, medyo papunta na to sa pagtatae. Kulang ka na sa fiber niyan. Kulang sa gulay, kulang sa prutas. Number 6, pag tubig-tubig na, hiwalay-hiwalay na, nagtatae na yan. Tapos, pag tubig na lahat lumabas, ito parang champurado na to, o parang tubig na, nagtatae na yan. So, number 6, number 7, nagtatae. Number 1, number 2, constipated. 3, 4, 5, medyo okay pa. Okay? So, i-check natin ang dumi. Tingnan kung anong kulay. Mamaya, tuturo din natin anong itsura, malalaman anong sakit at anong gagawin natin. So, yan ang tinuro ko sa inyo. Type 1 to type 7. Ngayon, minsan, pag 2 araw, 3 araw lang, sobrang tigas o sobrang lambot, medyo okay lang yon. Pero kung 1 linggo na, 2 linggo na, laging tubig o laging matigas, ibang usapan po yon. Baka magka-almoranas na tayo o baka may ibang problema. Ang normal na dumi, yan, dapat brown. Okay? Mamaya yung ibang kulay tuturo natin. Dapat medium to dark brown. Malakas yung amoy, normal lang maamoy ang dumi kasi may bacteria talaga yan. Dapat paglabas ng dumi, hindi masakit. Pag masakit, may problema. May hemorrhoids, may anal fissure, o baka may ibang problema, may bukol. Dapat malambot lang siya, tulad na sinabi ko. Mas maganda dudumi once a day o twice a day, mas maganda. Or every 2 days, pwede na rin. Pero mas maganda sana once a day, mas maayos. Tapos, pare-pareho dapat itsura. Yan ang normal na pagdumi ng tao. Na-adjust yan sa lifestyle tsaka sa pagkain. Gaano katagal ang pagdumi? Kailangan 10 minutes tapos ka na. 10 to 15 minutes lang. Kung kalahating oras ka sa banyo, ibang usapan na yon. Baka constipated ka na, may hemorrhoids ka na, o may ibang sakit. Okay, tingnan natin yung kulay. O, papakita natin kulay, ha? O, ito na yung kulay. Pag ang kulay niya, normal to. Brown is normal. Light brown, normal pa rin. Pag green, minsan may kinain kang puro green eh. Baka kumain ka ng maraming gulay, di ba? Puro kangkong, puro spinach. Pag sinobrahan mo, minsan nagiging green. Okay? So, pwedeng meron ding bile galing sa gallbladder, kaya nagiging green. So, pag green, okay lang yun, hindi naman delikado. Yellow, pag yellow ang kulay ng dumi, minsan parang oily siya eh. Baka medyo magtatae ka nun, kulang sa absorption. Pero okay pa rin naman yan, hindi pa naman delikado itong mga kulay na to. Green, yellow, baka mamaya may vitamins ka lang na inom, minsan okay lang yan. Okay? Ang babantayan natin na kulay ito, itim, delikado. Pula, mas delikado. Puti o light colored, ayaw mo rin. Okay? Pag kulay puti,
baka may problema sa gallbladder. Minsan may barado. Baka may gallbladder stone, may bile duct stone, may nakabara. Kaya yung bilirubin nawawala. Nawawala ng bile, kaya nawawala ng kulay. Kung maputi, baka naninilaw, baka may liver problem or gallbladder problem. So, ayaw mo puti. Pag ang kulay niya, ito, puti, ayaw mo. Yan, light yan. Ngayon, ito yung mas delikado, black or red. Black or red ang delikado. Okay? Pag sinabi mong black colored, okay? Pwedeng may dugo po yan. Lalo na yung sinasabi nila parang tar, parang tari. Parang iba kulay nung may dugo eh. Oo. Pag kulay black, parang ano siya, maitim na malapot na yung amoy. Parang, kasi ang nangyayari, pag dumudugo sa tiyan, okay, dumudugo sa tiyan, nahaluan ng acid ng tiyan, nagiging itim, parang dinuguan. So, black stools, baka dumudugo yung sikmura, baka may ulcer, may bleeding siya, o baka dito sa taas. So, hindi po maganda. Minsan naman, yung itim, baka uminom ng iron supplement, pwede rin. Kumain ng maraming dinuguan, pwede rin naman umitim. Pero, dapat, pag tinigil mo na yung iron supplement or dinuguan, mawawala na. Pero, yung dugo at maraming dugo yan kung itim. Kung pula, ayaw din natin. Dugo din yan. Pwedeng almoranas, pwedeng colon cancer, pwedeng bleeding, internal bleeding. Okay? Ayaw din natin yan. Pag ang dumi mo, isa pa, masyadong manipis, parang lapis. Okay? Pag parang lapis lagi, pwedeng nagtatae minsan, o masikip yung sa puwet, yung anal sphincter, masikip. Pero minsan, pwedeng colon cancer yan. Ibig sabihin, naiipit na yung colon, may bukol, kaya paglabas ng dumi, maliit na lang. Okay? So, yan po yung mga abnormal na iba. Ayaw natin red, ayaw natin black, ayaw natin masyadong manipis. Yung may ibang kulay, baka sa pagkain lang, nagbabago. So, anong dahilan? Bakit minsan nagtatae? Bakit minsan matigas ang dumi? First, pwedeng may infection, kaya ka nagtatae. May nakain kang sira, food poisoning. Pwede rin nagtatae pag may stress. Irritable bowel syndrome, masyado kang stress. Okay? Pwede yan, lalo nagtatae. Ninenervyos, papasok sa school. Dehydrated, kulang sa pag-inom ng tubig. Di ba? Meron dyan, ayaw uminom ng tubig. 2-3 basong tubig lang. Kulang ka sa tubig, titigas naman ang dumi mo. Constipated ka. Nasobrahan ka sa alak. Nasobrahan ka sa kape. Ihi ka ng ihi, dehydrated, titigas din ang dumi. Kulang sa gulay. Pag kulang sa gulay, hindi rin maganda. Titigas din ang dumi. Kailangan mo maraming prutas, maraming gulay. Tuturo natin mamaya, pampalambot ng dumi. Pwede kang may allergy, food intolerance, o baka hindi ka pwede sa gatas, lactose intolerance, nagtatae din. Pwede rin yan. So, ito yung mga kadahilanan bakit nagbabago yung dumi. Tulad na sinabi ko, pag mapula, ang dumi, maitim, takot tayo sa cancer. Thyroid problem, minsan, pag hyperactive, nagtatae din. At mayroon pa mga ibang sakit. Mga inflammatory bowel, nagdudugo din yung mga ibang yan. Okay, so ang tips natin, kailangan maraming fiber. Maraming gulay ang kakainin. Maraming tubig. Ito nga, 8 basong tubig or liquid sa isang araw. Pwede tayo uminom ng probiotics. Meron probiotics na supplement. Ako, nagtitake ako pa minsan-minsan. Although feeling ko nakakalambot konti ng dumi siya. Lifestyle change, tigil sigarilyo, mag-exercise, mas gumagalaw, mas solusyon yan sa pagtitibi, constipated. Mas gumagalaw, lalo na pag nagkakaedad, bumabagal ang galaw, mas maganda. Makontrol yung nervyos at iba pa. Kukonsulta sa doktor, tulad na sinabi ko, pag abnormal yung kulay, duda mo o matagal na, 1 week, 2 weeks, may problema pa yung pagdumi mo. Kung red ang dumi o black o meron kayong nakakapa sa puwet mo, kailangan ayusin din yan.
So, pag-usapan natin muna, constipation. Okay? Pag matigas ang dumi, ano gagawin natin? Okay? Pwedeng exercise, kung ito problema nyo, nandun kayo sa matigas, inom ng maraming tubig, pwedeng mag-prune juice konti. Prune juice, mabilis makalambot ng dumi. Okay? Probiotics, tapos dapat sanayin yung katawan. Parehong oras, dudumi araw-araw. Okay? Fiber-rich foods, maraming gulay, pwede rin. Yan, tubig. Pero para sa akin, pag matigas ang dumi, mas gusto ko yung 4 na P. Ito, mas local yung P. Yung 4 na P natin is pakwan. Meron bang pakwan dito? Ito, imported to eh. Sa atin, maganda pakwan, nakakalambot ng dumi. P, papaya, nakakalambot ng dumi. Pero hindi ganun kalakas, pakwan, mas malakas. Prune juice, malakas yan. Okay? Pears, malakas din. Okay? So sa akin, itong mga P, grapes, malakas din, makadumi. So grapes, papaya, itong mga iba, mga gulay-gulay, pwede naman. Okay? Pwede naman. Mga ibang gulay, pwede rin. Pero mainly yung prutas. Pero kung may diabetes po kayo, hindi rin pwede sobra dami. Okay? Pag nagtatain naman, anong gagawin? Pabaliktad naman tayo. Malambot naman ang dumi. So, napalambot na masyado. Kung malambot na ang dumi, secret natin, broth diet. So, more saging. Okay? Nakakatigas konti, pero not so much naman yung saging. Kailangan mo yung potassium eh. Rice, lugaw, pampakalma ng tiyan. Apple, pero pwede rin apple. Pwedeng tea or toast. Toast bread, pwede rin yan. Para sa mga nagdadiarrhea. Sabaw, gelatin, okay? Salt crackers. Yung mga crackers natin, yung may ano lang, maalat-alat kasi nga nagtatai ka eh. Kailangan mo ng potassium, kailangan mo ng sodium, konti. So, sana po nakatulong to. Yan po yung klase ng dumi para alam natin kung magpapacheck tayo sa doktor or hindi. Salamat po.